Seguridad ng mamamayan sa buong rehiyon ng Bicol, pangunahing prioridad ng ating kasurgaps. Paghuli sa mga most wanted persons at mga kampanya kontra kriminalidad, iligal na droga at terorismo, mas pinagtitibay pa. Panoorin muli ang isa na namang edisyon ng Transparent Service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-47 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-3 ng Nobyembre, maagang pagpapatrolyang muli ang handog ng ating Game Changer General sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga, kasama ang ating mga kasurgaps bicycle patrollers. Gayun din kinahapunan, mas pinahabang oras din ang ginawang motorcycle patrol upang masigurong ligtas ang mamamayan, lalo ang mga nagsisimba, mga nagpupunta sa iba't ibang pamilihan at mga babiyahe para sa simulang muli ng linggo. Ika-4 ng Nobyembre, Lunes, maaga pa lang ay handa na si Police Brigadier General Dizon at ang pamunuan ng Pro 5 para sa traditional Monday flag racing, kasabay ng paggawad ng medalya sa mga pulis na nagpamalas ng katangi-tanging gawa na malaking bagay sa mga ginagawang hakbang ng pulisya upang mapanatili ang ligtas na komunidad. Sinundan ng nasabing kaganapan sa pagiging guest of honor and speaker ng ating Regional Director sa ginanap na First Criminology Profession Week, kung saan nagbigay inspirasyon ang ating Game Changer General sa mga estudyante na nangangarap makapagsilbi sa pambansang pulisya ng Pilipinas at sa sangkatauhan. Binigyan din ng oras ng ating Game Changer General ang courtesy call ni Police Major Vanessa F. Saison sa kanyang tanggapan, gayon din ni Police Colonel Jim E. Tumbok, ang officer in charge ng Regional Internal Affairs Service 5. Virtually present din ang ating Regional Director sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting kaugnay ng Tropical Storm Marce na pinangunahan ni Director Claudio L. Yucot, ang chairperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Bicol. At bago nagtapos ang araw ng ating Regional Director, nagsagawa muna ito ng kanyang regular na motorcycle patrol at naglaan siya ng oras sa courtesy visit ng DZRH Operation Tulong sa pangunguna ni Miss May Binauhan sa tanggapan ng ating Game Changer General. Noong Martes, ika-5 ng Nobyembre, pagkatapos ng maagang bicycle patrol, trabahong administratibo ang pinagkaabalahan ng ating Game Changer General. At habang nasa opisina, binigyang oras niya ang courtesy call mula kay Police Colonel Rodrigo Benedicto H. Sarmiento Jr., ang Chief Regional Police Security and Protection Unit 5, gayon din ang pagbisita ng personnel mula sa Presidential Security Command sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Vladimir Aropel ng Philippine Army. Gayon din ang courtesy call ni Police Lieutenant Colonel Nino Lupe M. Briones, Deputy Chief Criminal Investigation and Detection Unit 5, para sa magkaiba-ibang law enforcement concerns ng mga ito sa ating Regional Director. Pinangunahan din ng ating Game Changer General ang isinagawang staff conference kung saan komprehensibong pinag-usapan ang mga kasalukuyang ginagawa ng Pro 5. Kasama dito sa pangunguna si Police Colonel Alvin R. Consolacion, ang Pro 5 Chief of Regional Staff. Kinahapunan nagsagawa naman ito ng motorcycle patrol sa Legazpi at Daraga sa Albay. Miyerkules, ika-6 ng Nobyembre, personal na nagbigay ng security coverage and police assistance ang ating Regional Director sa pagdating ng ating Pangulo ng Bansa na si President Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang iba't ibang kalihim ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang DILG, DSWD, DA at ang Special Assistant to the President of the Philippines sa Naga Airport, Pili, Camarines Sur, para sa ceremonial distribution of presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families. Nagsagawa din ng motorcycle patrol ang ating Game Changer General kinahapunan pagkatapos ng mahabang araw para sa mga administratibong gawain at pagpapaundak sa mga bisita sa kanyang opisina. Huwebes, ika-7 ng Nobyembre, pagkatapos ng bicycle patrol, nagsagawa ng courtesy call ang ating Game Changer General sa tanggapan ni Director 3 Ronald Alan DJ Ricardo, ang Regional Director ng PDEA Regional Office 5, kaugnay ng mga operasyon sa kampanya kontra iligal na droga sa Rehiyon 5. Pagkabalik sa opisina, isang courtesy call naman mula kay Police Colonel Julius Danao Guadamor, ang Chief Regional Learning and Doctrine Development Division, National Capital Region Police Office, ang hinarap ng ating Game Changer General.
At pagkatapos ng mga administratibong gawain, kaisa ang ating Game Changer General sa isinagawang relief operations para sa mga PNP personnel mula sa Ako Bicol Party List at ng Pro5. Kasama ding nakibahagi ang ilang staff ng nabanggit na party list na sina Miss Melinda T. Ebio, Miss Rosalie Constantin Luces at Miss Rochelle Armenia sa Pro5 Grandstand sa loob ng regional headquarters. Kinahapunan, hindi pa rin nakaligtaan ang araw-araw na motorcycle patrol ng ating Game Changer General. Samantala nung Sabado 9 ng Nobyembre, pagkatapos ng mas maaga at mas pinahabang oras ng bicycle patrol, trabahong administratibo ang pinagtuunang pansin ng ating Game Changer General. Isinabay na rin ang pagpapaunlak niya sa exit call ni Police Major Jordan V. Gutay, ang outgoing Chief ng Integrity Monitoring and Enforcement Group sa opisina ng ating Regional Director sa loob ng Campo Ola. Hindi pa rin nakaligtaan ang araw-araw na motorcycle patrol kasama ng ating mga kasurugkaps motorcycle patrollers. At sa mga operasyon na isagawa sa buong linggo mula ika-3 hanggang ika-9 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Umabot sa mahigit 2.5 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rion 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 43 suspects mula sa 31 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Albay Police Provincial Office, sinundan ng Masbate Police Provincial Office at pumangatlo ang Camarines Sur Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 44 na suspects mula sa ginawang 11 operasyon. May 18 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 2 ang inaresto. Habang mahigit 25,000 pisong halaga naman ang mga kagamitang kumpiskado sa iligal na pangingisda kung saan arestado ang 8 suspects sa 7 ginawang operasyon. Huli naman ang 4 na suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 21,000 pisong halaga ng mga lumbers at fleeches. Samantala umabot sa 103 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo. Habang 6 ang sumuko at 2 ang arestado sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya at 1 naman ang arestado at 2 ang sumuko sa mga hakbang kontra criminal gang. At hanggang sa susunod na linggo ng Weekline, basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurugkaps.